Starring Entertainment. Binya, congratulations on being a brand ambassador of Amara Shia Jewelry. Now, how has your love or passion for jewelry started? So, paano nagsimula yung passion mo at, your love for jewelry? Actually, specifically sa gold po talaga ako na-involve, nag-invest. So, katulad po ng mga binanggit ko po sa vlogs ko, very important po or significant sa buhay ko yung gold. Dati po, hindi pa katulad ng buhay ko ngayon natin. Yung gold po talaga yung nagsalba sa buhay namin. Mahilig po yung mom ko sa gold. So every time po magkakaroon po siya ng pera or ayun po nagkakaroon po siya ng sahod, ini-invest po niya sa gold. So kapag dumarating po yung time na nangangailangan po kami, for example po, nagkasakit po kami na magkakapatid or yung lolo po namin, doon po siya humuhugot sa mga gold po na ini-invest niya. So doon po nakita talaga yung importance ng gold. Parang sabi ko, kapag ako rin nagkapera, in the future, mag-i-invest po talaga ako sa gold. So, by that, nakikita ko po yung pinahihirapan ko, na-invest ko po, and alam ko na pinagpaguran ko po yung mga jewelries na yun. Yan. Oo nga naman, di ba? It's an investment talaga. So parang, for some, sa umpisa, it's a fashion statement. Pero sa araw ng kagipitan, alam mo na. Diba? Doon tayo sasalba talaga. Alright, so another question this time for Miss Sheena naman po. Again, from Sir Nico, from Nico Tuazon of PEP. Miss Sheena, 3 tips you can share when buying jewelry. What are the factors you consider when buying jewelry? When po, mag-check po talaga tayo. Actually, hindi ko naman kasi masasabi na kailangan sa physical store ka kasi I started po talaga since online. Hindi naman ako nag-start na meron ka agad store. So, kahit online, inaano ko pa din yun sa mga client na kahit wala silang store, as long as na makikita mo na they are trusted talaga. So, pwede po kayo doon. And of course, mas plus points po talaga yung may store ka. Yun yung, kaya nga po kami nag-o-open ng every branches po sa mga city is because of that. Iba po talaga may physical store. And of course, dapat po, i-check din natin yung quality. Yan po yung pinaka-importante. Quality of the item na bibilhin mo kasi po hindi po basta-basta ang pera na ilalabas natin sa jewelries. And of course, pinaka-last po, ever since I started po talaga sa online is yung customer service. Yun po kasi talaga yung para sa akin na doon ka po magtatagal as a business. Yung customer service mo kasi aanhin mo po yung ganda ng inyong product, ganda ng inyong store, ganda ng inyong mga ginagawa. Kung yung customer service nyo po is bagsak, wala pa rin po. Para sa akin po, isa po yun sa binabayaran natin. Yun po. Wow, I agree ako doon, di ba? Kahit naman saan, minsan sa isang store, hindi ka bibili, pero ang babait nila, mapapabili ka talaga. Oo. So punta kayo sa SM Manila branch, yung bait na mga staff na mapapabili talaga kayo. Okay, for Miss Sheena and Miss Janela, this question is for you both. Are there specific types of jewelry that you're more drawn into? Are you the simple type of girl when it comes to jewelry, o mas gusto niyo yung mga mas pabonggahan, mas elaborate? For me, hindi siya yung pabonggahan talaga. Kasi hindi naman po lahat, para sa akin kasi, nung nag-start ako, hindi pa talaga yung nag-i-start na meron ka agad. So, I started po talaga sa yung mga small pieces. Doon kasi sa mga small pieces is, doon mo ma-appreciate yung pieces na mga binibili mo. But of course, kung meron naman, why not, diba sir, na magpabonggahan. Pero for me, simple lang po talaga ang gusto ko. Hindi po yung talagang gusto ko makikita po ako ng tao na as me, not just my jewelries. Yun po. You should wear the jewelry and the jewelry should not wear you. Di ba? Parang ganun. Ikaw naman, Miss Janela. For me po, importante sa akin na yung mga jewelries na sinusuot ko, may significance po sa buhay ko. Tulad po kung paano ko nakilala yung Amara Shia. I reached out to them kasi gusto ko pong magpagawa ng piece na may konektado po sa akin. So yun po yung kanji, or yung Japanese word na yume. Ibig sabihin po nun, I think, doon po nagsimula lahat. So gusto ko pa yung mga sinusuot ko, may memories na kasama, yung bang kapag
sinuot ko, makikita nila agad na, sa Janela yun, gano'n. Yung pang magiging statement ko po. So para sa akin, lahat po ng jewelries, priority ko po talaga na magkaroon po ng meaning or significance sa buhay ko. Simple lang din po, and hindi po ako mahilig sa mga extravagant. But then again, sabi nga po ni Ma'am Sheena, kung pwede naman po, Kung meron, why not, di ba? Yeah, and then I mean, I watched your vlog last time, yung may pinagawa ka na about your parents, about kay Kevin, about sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. So yeah, we have different takes on the things that we own, di ba? Ano na yun po, tapos sinundan ko po siya ng kinabukasan. Hanggang sa tuloy-tuloy po talaga na nag-viral pa yung mga videos ko. Nung sa paglabas ko po, lahat ng mga Pinoy nakikilala na ako sa Japan. So nagkaroon na po ako ng mga offers na kahit wala sa Japan ako, yung mga nasa Pilipinas, nag-reach out po na yung mga local brands. And ganun po. So sobrang laking blessing po talaga na dumating po sa akin. To the point na, ayun nga po, hindi ko na po kayo mag-work sa Japan kasi mas marami na pong dumadating sa akin. And kaya po napag-desisyonan ko ba na mag-resign na rin po doon para mas marami po akong mag-grab na opportunities para dito sa family ko na pwede ko po silang makasama while earning or while providing for them. Yun po. Alright, so that's the whole history behind Janela in Japan. Naging handa ka ba sa biglang popularity? Actually, hindi po. Sabi ko nga po, sobrang tagal po ng decision namin na mag-resign ba ako kasi mga tao parang feeling ko nagustuhan nila yung Japan eh. So parang dilemma po talaga sa amin kung uuwi ba ako or mag-resign po sa work ko. But then, nung umuwi po ako, mas nag-boom pa yung mga videos ko pagka-uwi ko po. And nagulat po ako kasi akala ko hanggang Japan lang po yung mga sumusuporta sa akin, yung mga Pinoy po na nandun. Pero kahit saan po ako mapunta dito, may nakakakilala. Sobrang nakaka-overwhelm po yun. Alright, so hindi lang Japan, no? Kumanda ka Price na. point din yung jewelry mo once na nagtagupitan sinangla. So some Filipinos don't even seem to get it as an investment piece unless talaga pure gold 24 karat siya. But, yun nga, pag nila mo sa pawn shop, walang value yung diamond na benta. Hindi lang naman po nagkaka-value ang diamond po. Kasi po, tulad na po yung sinasabi ko, masyado po siyang mahal, mina-market ng iba. Pero sa amin po kasi, hindi siya ganun kamahal, yet ma-afford talaga siya ng tao. Kaya po, kapag pagdating po sa pawn shop, ang ginagawa po kasi namin sa Amara is hindi lang not just the diamond yung binayaran mo. Katulad nga po yung set niya, it's worth 40 to 50,000. Pero sa pawn shop po, ma-achieve pa din po yun. Not just, hindi po ganun kataas, pero unlike po sa mga ibang before po na diamond na binibenta is sobrang taas po talaga. Pero ngayon kasi po talaga, unti-unti na siyang tinatanggap ng mga tao. So possible po, yun po yung nag-inan sa amin, possible po talaga yung mga pawn shops, they will accept na talaga the diamonds. Kasi po, naging ano na siya eh, naging ano na siya talaga ng mga Pinoy. Like, 3 po consecutive yung napuntahan namin this year ng jewelry fair. Nandun po yung flag natin sa mga fair na yon. Ibig sabihin, number 3 po tayo sa consumer, ang Pinoy po sa diamond. So, ibig sabihin po, ganun na po kadami yung nag-a-accept ng diamond. So, possible po, that pawn shop, magiging ano na din talaga nila yung diamond. Kasi nandun na po yung Pinoy eh. Hindi na lang po just the jewelry na yung mga 18K, 24K. Also, we talk about this crafting, your own design, and then people can order it for you. Can you elaborate more on that? How about the copyright? For example, I want something like this from this jewelry. Do you also accept that time? No. We don't, po talaga. Before siguro na hindi pa, to be honest, before po talaga, hindi kami nag-ano. Pero sa ngayon kasi na yung brand na talaga namin is sobrang well-known na po talaga. At po pero talagang kinikip po namin yung brand namin na hindi po siya makopyright or kahit ina-advise din po namin talaga yung mga client na yung design niyo po talaga is talagang dapat mag-symbolize din sa inyo. So po yun po, hindi po kami talaga gumagawa ng mga design ng mga branded po, just to keep also our brand po also. Thank you, perfect. Next is about source. Can you talk more about the materials ethical sources? Because I think the market also look for that. Sorry.
are the stones and Italy sources? Saan sila sinusource? Yeah. Yung mga diamond po namin is sourced from Hong Kong po talaga. It's all natural diamond. Lahat po ng mga ano namin, ma'am, is all natural diamond. Hindi, kasi we have, sobrang dami po kasi ngayon, lab, diamond, moissanite, pero dun po talaga kami sa natural diamond. Kasi po, iba din po talaga yung natural diamond. Yun po yung ano namin sa kanila. Kung maglalab kayo or magmo-moissanite kayo, dun po kayo sa natural diamond. Kasi ang natural diamond po is kahit ano mo dyan, hindi po yan mababasag. Yun po yung ano doon. Kahit ano mo dyan, hindi yan siya mababasag. Unlike po sa mga sa mga moissanite or mga other diamonds na mga fake, yun po. Kung gusto niyo po talaga mag-invest, dun po tayo sa natural diamond. Last question from me, how about the crafters? Because custom design siya. Sino yung gumagawa? Are there Filipino crafters? Do you have partners here in the Philippines? Yeah, we have own production po sa Amara po. Since doon po kasi talaga kami, we started po talaga sa mga customized. Si Amara po talaga, yun po yung pinaka-ano niya before po kami nag-diamonds. So, puro ano po talaga kami customized. So, yes, they are all Filipinos and dito po sa Pilipinas yung lahat ng gawa namin. Ano po yun? It's purely handmade. Kaya po niya, it's purely handmade. Lahat po yung na-vlog niya, kung makikita niyo po sa Amara Shia, lahat po yun, purely handmade po talaga. Kaya nga po sinasabi niya, pure, with love po talaga yung paggawa. Kasi po, yes, hanggang madaling araw po gumagawa yung ating mga Filipinos workers dahil po sa mga customized na mga orders. Ngayon, ito po, this is ready-made po. This is machine-made talaga. Pero yung mga, ano po namin, customization, yung mga binablog niya po before, that is purely handmade po. Okay, so sabi ko last, pero Janella, can you just invite your followers or everyone to support local crafters when it comes to jewelry? Yes, actually, isa po yan sa pinapromote ko. I would like to reiterate about this po na to support locally yung mga workers po natin or even products po natin, like Amara Shia. Local brand po siya ng Pilipinas. And so yun po, I would like to invite all of my supporters, yung mga nanonood po sa akin, to support the local brands, yung mga products po, even, lalo na po yung mga sumusuporta po sa mga Filipino workers. Thank you. Thank you so much, Ms.